Magandang umaga sa inyo mga boss. For today's video, ang gagawin natin ay isang washing machine. So, ayan ang kanyang brand. So, sabi ng may-ari, pinalitan daw ng kapasitor ng mag-ayos pero hindi naman umandar. So, saksak natin para malaman natin kung anong problema nito. So ayan, may power tayo, may ilaw. So saksak natin. Ito yung kanyang AC cord. So saksak natin. Ayan, saksak na siya. Putin natin yung kanyang timer. Kahit alin dito, itong pang washing. Umikot naman ah. Sabi hindi daw maandar. Ayun. Hindi siya bumabalik. Antayin lang natin. So wala. Hindi na, umikot lang ng isang beses. Pero antayin lang natin baka umikot ulit. Umikot lang ng isa, hindi na umulit. So ito naman kanyang dryer. Putin natin yung kanyang timer. So ayan, wala rin. Hindi rin gumalaw yung kanyang timer, ay yung kanyang washing. Buksan natin. So ito, medyo matigas mga boss. So ayan, hindi na nga ito umulit oh. Umulit naman pero wala. Ang problema nito mga boss, baka ito lang ito lang kanyang timer ng kanyang washing, kasi minsan may ikot naman eh. Pwedeng timer, pwedeng kapasitor, kaya yung motor na. Ayan o, anong problema, wala na siyang reverse at umuugong na lang minsan. Yung kanya namang dryer, wala na, hindi na talaga gumalaw, hindi umikot. So sa likod tayo mga boss. So ang kanyang, tanggalin muna natin yung AC cord sa kakasaksak. So ang kanyang problema, lahat may problema, yung kanyang washing, kanyang dryer, lahat may problema. So hindi na natin titestirin yung AC cord niya kasi mayroon naman, ayos naman yun. So ang titestirin natin dito yung dalawang motor ng washing, motor ng dryer, at saka yung timer, saka yung switch ng dryer. Baka yun lang ang problema. So ayan, kalasin mo muna natin yung yung kanyang mga wire. Tanggalin muna natin dito kasi hindi na tayo magte-test ng AC cord, kasi meron naman sa umandar naman yung motor, kaya hindi sira yung AC cord nya. Walang problema sa AC cord. Ito na lang tatanggalin natin. Inuna ko yung kumo ng dalawa, itong dryer at saka washing. Inuna kong inalis, tapos binuhulan ko siya kahit may kulay naman siya, para panigurado tayo. Tapos ang susunod ko, ito munang aalisin ko yung
kabit dito sa capacitor at ng capacitor at timer. So tanggalin natin to. Ayan, natanggal na siya. Tapos tanggalin na rin natin yung wire ng ito, yung dryer. Inayos na pala yung isa. Inayos naman kasi to. May nag-ayos na sa nito. May nauna nang nag-ayos. Sabi pinalitan daw to ng capacitor. Ito nga siya. Nagpalit siya ng capacitor. Ayan. Alis na natin sa pagkakakabit. Ito yung ground niya. Ito yung common ng timer na dalawa. So ang gagawin natin, itetest natin yung motor. Yan, times 10. Pwede na yan mga boss. Times 10 tayo. Kita ba yung tester? Tayo sa taas. Ito natin sa taas para medyo kita. I-zoom natin ng konti. So ayan. So test muna natin yung tester, baka wala eh. So ayan, meron na. Test natin yung motor ng washing. Baka may problema ito, wala. Dito natin malalaman kung wala o meron. So ito yung itim na test rod, linagay ko dito sa common. Ito itim. Tapos ilalagay natin yung pula dito sa isang wire. So mayroon naman. Itong kabila mayroon naman. So lahat mayroon. Pwedeng ayos tong motor ng kanyang washing kasi lahat mayroon eh. Ayun, kita nyo mga boss. So ayan, yung wire naman ng washing ang titingnan natin. Alisin muna natin itong plastic. Tapos saan natin i-test. Ganito rin. Ganun din ulit mga boss. So itong kanyang itim nakalagay dito. Ito kahit magkabara-baliktad to, wala namang problema dito. So ayan o. Ilalagay ko na tong pula dito sa kabilang wire. So ayan, wala mga boss. Tingnan muna natin pala yung meron. Dito lang sa wire ng motor ang wala. Lahat wala na to, patay na to eh. Wala nang continuity itong kanyang motor. Wala na. Kahit dito sa kabila, tingnan natin. Wala, ubos. Kahit isa walang natira. Walang function lahat. So ayan, lahat wala. Oh, wala lahat. Ayan, kahit saan natin ilagay, wala talaga. Yung test rod mayroon naman, yung ating tester. So wala. Kaya pala stack up na yung ano niya, yung basket niya. Wala na. Wala talaga. So ayan. Yung capacitor naman, kaya lang wala yung aking digital na tester. So subukan natin. Test natin itong kanyang. Kaya lang subukan natin dito. Baka ito yun. Kaya lang konti lang ang ano dito.
gumagalaw lang to ng konti. Pagka ayos, mamaya kapag andito yung aking tester na digital, ginamit kasi nung anak ko nag-aayos ng ano doon, wala talaga, may inaayos dyan sa kabilang bahay, yung service siya. So wala, hindi ko makita yung ano, gumagalaw. So ang susunod natin test para tuloy-tuloy na, test natin yung itong saan ba yan, yung paulit-ulit pa to, maraming wire to. So ito yung pang washing na timer, tapos ito yung kanyang common. Tingnan natin kung ayos pa tong kanyang timer. So ito, lagyan natin dito kahit hindi na natin tanggalin yung kanyang plastic. Ikutin muna natin yung timer. So ayan, inikot ko na siya. Tingnan natin dito. Wala. Kabila. Wala rin. Inikot ko na siya mga boss. Wala. Kahit alin wala. Wala talaga. Wala. Kahit ilin dito. Para panigurado tayo. Alisin natin yung ano, kanyang plastic. Baka hindi dumidikit sa ano So testerin muli natin. Ito yung kanyang common. Pagsamahin ko na lang yung dalawa kasi itong isa common din ng ano, ng timer ng ano, dryer. Tapos yung dalawa, so ito yung dalawang pang washing. So testeran mo na. Mayroon naman pagka dito sa ano wala so ayan, wala rin. May problema yung kanyang timer. Ayan, may problema yung kanyang timer. Wala. Kaya pala hindi umaandar, tapos hindi tumutuloy yung kanyang ikot. Minsan tumitigil tapos hindi na maandar, hindi na siya gumagana. Kaya sira yung ano, timer nya. So ayan mga boss, baklasin muna natin yung sa ibabaw. Baklasin muna natin yung sa ibabaw, yung takip ng ano, yung mayroong nakalagay na timer. Dali lang mga. So ayan mga boss, tatanggalan natin yung ano, alisin natin yung takip sa ibabaw. Ito siya. Tapos ito yung switch ng timer ng ano, dryer. Wala na yung kanyang asawa. So ito, iisa na lang. Wala na yung kanyang kapartner, kaya hindi na siya nagsiswitch. Ito naman mga boss, kinalawang na yung kanyang screw, kaya naputol na, natanggal na rin dito sa kanyang drain switch.
So ito naman yung aalisin natin. Ito yung kakalasin natin, yung kanyang timer, kasi parang sira na rin. Alisin natin. Ito. So, anim yung kanyang, ay, hindi, teka, ilan na ka, 2, 3, 4, 5, 6 yung kanyang wire, kasi mayroon pa siyang papunta dito sa kanyang drain switch, mayroon pa. Putulin na lang natin dito ito kasi sira na to eh. So putulin natin dito. Ayan, 6 na wire na yan. Tapos ang papalit natin, 3 lang na wire, yung 3 lang. Hindi na natin to gagamitin. Itong 3 itong papunta ng drain switch. Ayan, ball na lang natin dito. Tapos ito yung ating gagamitin na lang na wire. So ito mga boss. Tapos ito yung ipapalit natin, itong timer nito. 3 wire lang siya mga boss. So ayan, hindi na natin pagaganahin yung 3 wire na yon. Ito na lang ang ikakabit natin. Pwede naman yan. So para ang halos ganun din eh. Kakabit natin yung common ito sa common. So ayan, balatan muna natin yun. Itong kulay nito, kulay brown, kaya natin dito sa common. Ayan, naidugtong na natin. Tapos ito balatan natin, 3 ay 5 gawin na lang natin 3. Ito ayan. Tapos itong isa, itong isa. Ayan. Tapos try natin ikabit muli yung motor. Mamaya na natin ito ikabit dyan. Isa muna natin sa babaw. Muna natin ito ilagay. Tapos mga boss, yung kanya namang motor. Yung motor naman ang kakabit natin para matesting natin kung talagang aandar ba siya.
ayos yung motor. Timer lang yung pinaka problema. So ito, ayan, dali lang, medyo lapit natin yung camera. Ayan, malapit. Yun, lapit na yung kumunang motor ng dryer na ikabit ko na mga boss. So ito yung dalawa naman, yung isa, ito lagay ko muna to sa timer. Yung timer muna, ito, pero ite-test ko muna siya kung alin yung alisin na natin yung isang common. Test natin kung umabot ba dito yung continuity, baka may diferensya rin tong wire yung tester. So ito ito siya, ilagay natin dito. So ayan, ayan, zoom natin ng konti. Ayan, para kitang kita. So ayan, kita na ba? Ayan, kita na mga boss. Ayan mga boss. So ito, testerin natin to para malaman natin kung ikutin muli natin yung kanyang timer. Magkamasa, hindi match yung hindi match yung kanyang knob, hindi nagmamatch yung kanyang timer knob. So ito, hindi nagmatch, so wala, hindi siya maikot. Ikutin muna natin ang plies para matester natin. So ayan, naikot na siya mga boss. Ngayon, testerin natin kung ayun yung common niya. Ito natin yung tester. Nasaan na ba yun? So, ayan. So, testerin natin mga boss. Ito yung kanyang wire. Ito na yung nakalagay dito sa common. Kung ito nga yung common niya. Wala, hindi siguro ito mga boss yung isa. Ito, test natin to. So ayun, mayroon, nadali rin.
Hintayin lang natin bumalik. Ayun, bumalik na. Dito naman tayo sa kabila. So ayun, ito nga yung common niya. Ayun o, ayun mga boss. Ito bumabalik. Ayun, bumalik na. Naman sa kabila para sigurado. So ayun. So ayos, ito yung mga boss. Lagay natin sa easy cord. Dito sa may fuse. Ito. Lagay natin, dugtong natin dito sa may fuse. So ayan, dito sa may fuse yan mga boss. Oh. Tapos itong dalawa lagay natin dito sa motor, sa wire ng motor. Tag-isa sila. So ayan. Ayan mga boss, naidugtong ko na yung isang wire ng galing ng timer papunta dito sa wire ng motor. Ito namang isa yung idudugtong ko. So dugtong natin. So ayan, dugtong siya lahat, nakadugtong na. So ang susunod naman natin yung capacitor. Ito yung kanyang capacitor na sabi nagpalit daw ng capacitor. Ito malaki. Hindi ko makita yung ano kung ito pala. Yung kanyang UF. So ayan. So ito mga boss, yung kanyang capacitor. Yung kanyang UF 10 plus 4. So hanapin natin yung mataas na reading nito. Yun ang lalagay natin sa motor ng washing, dahil yun ang bagay sa kanya, hindi yung mababang reading. So ito yung mataas na reading, 8 point lagpas, point something. Ito naman yung mababang reading. Ito yung pang dryer. So ayan, kabit natin. Ito yung mataas na reading. Ito yung ikakabit natin, itong wire na to. So ayan, kabit natin dito sa may wire ng capacitor at wire ng timer. Tugtong na lang natin dito. So ayan, nadugtong na natin. Lagyan natin ng plastic, ng mga insulator itong ating pinagdugtong na wire. Itin natin ang plies. Tapos ito, lagyan din natin para sigurado hindi tayo makuryente. Pang isa. Ayan. Lagyan na natin ng mga insulator to. So ayan, dito naman tayo sa taas. So kahit hindi na muna natin ito lagyan ng kahit hindi na muna natin lagyan ng tip yan, testingin muna natin. So ayan. So ayan, may power tayo.
saksak natin yung AC cord. So ito, saksak natin. Wala naman tong 110, wala naman, lahat to 220 kasi direkta na to, wala na yung laman nito. Ayan, nakasaksak na. Ikutin natin yung kanyang timer. Maandar ba siya? So ayun, maandar na siya mga boss. Meron na siyang reverse. So tingnan nga natin. So ayun, mukhang mahina yung kanyang ikot ha. Mukhang nahihirapan siya umikot. So kanina unang andar niya, malakas yung andar, pero habang tumatagal humihina na yung kanyang ikot, parang nahihirapan siya. So ayan, tingnan nga natin. Parang so ayan, kaya siyang pigilin. Mahina yung kanyang andar eh. So ayun, talagang pagka matigas yung kanyang motor, kailangang lagyan ng langis. So ayun, tanggalin muna natin yung pagkakasaksak. Ayan, tanggalan natin. Natin sa loob. Ambag naman yung ano. So malambot naman siya mga. Hoy, sentro! Magpalit na sana kung ano. Oo. So baka hindi to kaya subukan ko ngang palitan tong kanyang kapasitor. Eto, palitan natin yung kapasitor, baka may problema na rin to. Palitan natin ng 11 UF. Okay. So ayan mga boss, palitan natin ng 11 UF yung kapasitor nya. Nahihinaan sa kanya, baka lumakas siya kasi mahina yung kanyang ikot kapag yun ang ginamit natin na kapasitor, kasi pinalitan na to ng kapasitor eh. Baka kung hindi naman yung dating nakalagay sa kanya. So ito, dugtong natin dito. So ayan, lagay muli natin yung kanyang belt. So isaksak natin muli. Ayan. Tapos ikutin muli natin yung kanyang timer. Ito. So yun. Tingnan nga muli natin sa loob.
Low speed naman siguro to mga boss. So ayan. Mahina na yung kanyang motor. Ayan, mahina na nga. Ang lakas ng under niya pero kayang-kaya siyang pigilin ng kamay ko, pero yung ibang mga washing hindi napipigil. Baka may diferensya yung kanyang bushing. Malakas yung under pero yung ikot mahina. Tanggalin muna natin yung saksak. So ito, umiinit nga yung kanyang motor, siguro baka sa bushing talaga to mga boss. Malakas naman yung kanyang bushing na nga ito mga boss. May clearance na, kalog na yung kanyang bushing. So ayan, ang problema nito mga boss ay bushing, yung kanyang bushing motor na yan. Hindi naman sira yung kanyang winding, kaya napipigil siya kasi yung kanyang bushing sira. Yung kanyang bushing kasi kapag hinawa kong ganyan ko, inuga-uga ko, gumagalaw yung shafting niya. Ang niyan mga boss, kakalasin ko yan. Papalitan natin ng bushing yan, yung motor na yan. Papalit tayo ng bushing. So hanggang dito na lang muna mga boss, kasi kakalasin ko pa yan. Pakikita ko na lang sa inyo kung nakalas ko na yan, paano ko siya papalitan ng bushing. So yan na muna mga boss. So ito yung kanyang motor mga boss. So ito, pagka ganyan ko, magalaw na, maalog-alog na, kaya sigurado ko itong bushing niya ang sira. Kaya hindi normal yung ikot ng motor na ito. Malambot naman yung niya pero ang hina ng hatak niya, kasi dahil nga dito sa kanyang bushing dyan, yan ang papalitan natin, yung kanyang bushing. Kaya pagka ito na lang case niya ang papalitan natin, kasi na yan gumagalaw na. May tumutunog-tunog ng kapag inagalaw mo ng ganyan, gumaganyan-ganyan na siya. Kaya hindi normal yung ikot ng motor. So ayan, alisin na natin tong kanyang nakalak itong mga ganito. Ito, nakaribit lang siya, kaya gagamitan natin siya ng grinder para matalis natin ito. Saka natin na lang papalitan ng tornilyo. So ayan, dapat yan. So alisin natin yung kanyang
Ayan, nakalas na siya mga boss. So, titingnan natin yung kanyang problema. Nakalas na yung motor. So, ito. So, dito yung may problema mga boss, oh. Oh, gumagalaw-galaw na to. Pagka dito sa kabila, konti lang. Pero kapag ganyan, malaki na yung clearance niya, oh. Oh. Ito yun. Ito, hindi pala kita sa video mga boss. So ito, pag dito malaki na yung clearance niya, gumagalaw-galaw na. Kaya pagka inikot natin ng ganito, napansin ko mga boss, kunti lang. Pagka dito, ano yan, ito. So ayan, nahanap din natin yung medyo laki na ng clearance nya. So ito yung papalitan natin. Iwan ko lang yung sa baba kung ayos pa yung kanyang bushing. Tingnan natin. Tingnan natin itong bushing sa baba. Kung sira na rin. Ay, ito. Sira na rin to mga boss. Ito. Oh. Maalog na rin mga boss. So, ayan oh. Nakita ba mga boss? Oh, grabe na yung ano. Grabe na yung kalog ng bearing. Kumakalog-kalog na siya, oh. Ay, yung bushing. Oh, grabe na. Kaya papalit tayo nito. Kaya hindi siya umiikot ng normal. Kasi ito pala itong sa baba mas grabe na. Grabe na to kaysa dito sa ito sa ibabaw. Ito. So ayan, konti pa lang to mga boss. Oh, ito medyo malaki-laki na yung ano clearance niya. Ayan. Dapat yung hindi gumagalaw tong shafting natin. Maluwag na tong bushing niya. Ito maluwag na at saka itong isa. Lahat na to maluwag. Kailangan natin itong palitan mga boss. So ayan. Nagpapalit tayo nito mga boss. Wala na yan. Dalawang ano. Ito yung natin kung may gas-gas tong baka may kanal na tong kanyang itong shafting. Parang wala pa naman mga boss. So maghahanap muna ako mga boss ng bushing natin. Pampalit dyan. Hanap muna ako mga boss. So balik na lang ako kapag nakahanap na ako ng bushing. So ito na mga boss. Nakahanap na ako ng pangpalit. Ito medyo ayos pa yung bushing niya. Hindi katulad nito.
Ito kasi kapag inilagay natin yung shafting, ano, umuuga-uga na. Oh. Hindi katulad nito, itong bushing niya dito, hindi umuuga, oh. Hindi umuuga. Oh. Kahit ikutin pa nga ikutin, hindi yan umuuga. Hindi palog yung bushing niya. So ito yung kanyang kapartner. So medyo iba lang yung hugis ng nito mga boss. So ito oh, iba yung ano niya, parehas yung sukat niya. Saka mga bilog yung pabilog yung mga lagayan ng rubber, yung rubber dito nakalagay na rubber. So ito yung dati niya dito nakalagay. So ito ang ipapalit ko, yung parang mga ublong, yung mga ano, paublong, paubang yung mga lagayan ng rubber, tornilyohan. So ito mga boss ang ilalagay ko. Tapos itong shafting na ito, ito yung ilalagay ko rito. Ito mga boss, So eto na nga, ito na yung pinalitan natin ng bushing. Ito na. So ayan, nilagyan ko siya ng mga, pinalitan ko rin siya ng mga tornilyo. Ayan. Apat na yan. Lahat yan pinalitan ko ng tornilyo, hindi na siya nakaribit. So ayan, na-i-align ko na siya, na-realign ko na siya mga boss. So try natin kung okay ba yung under nya.
kung maayos ba yung ikot niya. So ayan, ito yung sabi kong iba yung ano lagayan ng rubber. So iba yung hugis niya, hindi katulad doon sa dati, pero kakasya naman dito sa kanyang paglalagyan, pwede naman yan. So i-try natin mga boss. Ayan. Kabit natin yung kanyang linya. So ito yung AC cord. Kunin natin yung kanyang common. Ito yung common. Dugtong natin. So ito naman yung dalawang wire nya. Lagay natin yung capacitor. So itong capacitor, pagdugtungin natin to, yung isang wire, tapos yung isa naman ng wire ng capacitor sa isang wire naman ng motor. So ayan. Nakadugtong na siya mga boss. So ang gagawin natin, ito yung isang wire ng capacitor, ito, tapos ito naman yung wire ng motor. Yung AC cord na isa, yung pares nito, idudugtong ko dito, ikabit natin dito. So tapos try natin isaksak kung malakas na ba yung hatak nya, kasi mahina nga yung hatak nya, kasi dahil doon nga sa sa bushing na kalog na yung bushing nya. So ayan, saksak ko mga boss, saksak ko. Tapos tingnan natin yung kanyang ikot. So ayun, umikot na siya. Tapos titistingin ko siya mga boss ng aking tsinelas, dahil kapag mahina pa yung ikot niya, mahina yung hatak niya, kaya siyang patigilan ng ikot ng tsinelas ko. Pero kapag malakas na yung hatak niya, hindi siya titigil sa pag-ikot kapag dinaanan ko siya ng tsinelas ko. So ito mga boss, so ito yung aking tsinelas. So ayan, hinihilan ko mga boss, hindi na kayang tigilan ng aking tsinelas kung ikot-ikot niya. So ayan, uminit yung aking tsinelas, pero hindi siya tumigil sa pag-ikot. Ibig sabihin mga boss, malakas na yung hatak ng motor na yan, kayang-kaya niya na yung pulsator niya, yung ilisi niya, kaya na niyang hatakin ng malakas. Hindi katulad nung hindi pa siya napapalitan ng bushing, mahina talaga. So ayan mga boss, itong ikot niya pag ganyan, pag ganyan yung ikot, ganyan. Ngayon yung kabila naman ang titistingin natin. Tagalin muna natin yung saksak. So ayan, para reverse siya, doon naman sa kabila ng wire ng capacitor, lalagay natin kabila ng wire ng motor. So ayun, ito, nagpalit ko siya. Ayan, tapos saksak muli natin. Wala pa kasi itong tornilyo, kaya
Gumagalaw pa siya. Sakot natin mga boss. Kanina pag ganyan yung ikot, ngayon pag ganyan na yan. So ayun, subukan muli natin ng tsinelas kung malakas din yung reverse nya. So ayan mga boss, lakas na nga, hindi na kayang pigilan ng tsinelas. So ayan mga boss, malakas na yan. Pwede na yan mga boss. Bubuuhin na natin yung washing machine. Lalaman natin yung saksak. Itong kanyang motor ng dryer, ito. Wala na to, sira na. So ayan na. Oh. Umikot naman, kaya lang grabe na, may mga kalawang na yan sa loob. Tapos yung kanyang, itong kanyang wire ay wala na rin, wala nang continuity yung kanyang wire, kahit isa ay wala, kaya hindi na natin to pagaganahin. Yun na lang na washing. Kasi grabe na ng kalawang nito. Ito na lang na washing ang gaganahin natin dito. So ito, lalagyan na natin ng rubber, tapos lalagay natin ng rubber. Ayun, tutornilyohan na natin. Hanapin ko muna yung kanyang mga parts. So ito yung kanyang mga parts na itabi ko. So kabit ko muna to mga boss. Hindi na natin bibidyohan, mamaya na lang pagka naikabit ko na to. So ito na nga mga boss, nailagay ko na yung motor dyan sa loob, tapos ito ilinagay ko na, kaya lang hindi pa na ilalapat. So ilapat ko mga boss. Andito kasi yung ano, sa dryer yun lang. Okay, lagay na natin ito, dapat na natin. Nalapat na siya. Silipin natin yung kanyang belt kung naka-align ba siya. So ayun, mukhang align naman siya. Oo, parang align naman siya mga boss. So dito naman sa taas, na ikabit ko na yung timer. Ayan na siya. So ito mga boss, naputol yung ano, tornilyo niya, itong green switch niya. So wag na muna natin yung
galawin at titestingin na lang muna natin tong yung motor kung ayos na ba yun, ayos na ba yung ikot niya dito sa kanyang maganda na ba yung ayos ng ikot ng motor. So kahit na ganyan na muna yan, maya na lang saraduhan, i-testing muna natin to. So ikutin natin, ayan, yung isang paa, ayun, tanggal yung sapatos niya, naalis yung sapatos. So ito yung kanyang paa, ito yan. Ayan na muna, tapos saksak natin. Natin dito. Ayan, saksak na. Putin natin yung kanyang timer. So ayun, umikot na. So ayan, maganda na yung ikot niya. Hawakan ko nga siya kung ano na ba yung ikot niya, kung ayan, matigas na, hindi siya napipigil. So pagbalik niya, subukan na rin natin. So ayan, malakas na nga mga boss. So mga boss, okay na tong washing machine na ito. Ang hindi lang natin naayos yung dryer, kasi walang pambili ng motor yung may-ari nito, kaya ito na muna raw na washing machine ang ayusin. Yun nga, pinahirapan pa ako nung pag papalit ng housing ng motor dun sa may bushing. Isa bushing lang yung papalitan ko, yung housing na, para hindi na ako mag-alis ng bushing sa kanyang housing. So ang issue nito mga boss pala, ulitin ko ulit, yung timer sira yung timer, at saka yung motor, nagpalit ako ng housing ng motor ng washing, kasi yung bushing niya, yun ang pinaka problema niya, yung bushing. May tama na yung bushing, maalog-alog na, kaya hindi naging normal yung ikot niya. Kaya yun, pinalitan ko na nga. So hanggang dito na lang mga boss yung video ko. So kung may natutunan kayo sa aking tutorial, paki-subscribe naman at paki-like and share na rin. So hanggang dito na lang mga boss. Salamat sa panonood.